Hi guys and welcome back to Third Page Philippines. And sa video na to gagawin po natin ang weekly horoscope for September 4 to 10 para sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon at Rising sign na Gemini. So kung bago po kayo sa channel, please do click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin. At kunin ko rin po ito na chance para humingi po ng pasensya at paumahin sa inyo dahil ang tagal ko pong nawala. May mga personal matters lang po ako doon na kailangang asikasuhin. But don't worry, we're back and stronger than ever. So, tandaan po natin yung mga readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung hindi nyo po alam yung sun, moon at rising nyo, sa dulo po, meron po tayong link para dyan. Ngayon, kung naghahanap po kayo ng mga charms, crystals, and tulad na itong suot ko, and even spell work, suot po ng love spell, prosperity spell, huwag kang mahiyang mag-message sa akin sa Omkara Arts and Craft Facebook page. Yung link nasa description ng video natin. So ngayon, medyo ba yung mga pagbabago tayong dadalhin? At kung nakikita nyo, we're doing a Celtic Cross. So sa mga nabasahan ko na po ng Celtic Cross, medyo may idea na kayo kung paano magiging takbo ng reading natin. And for today, we'll be using one of my favorite cards right now, which is the Crystal Struck Tarot. At isa sa mga trusted ko po na oracle card, which is the Wisdom of the Oracle. Gemini, kamustahan na ba? Na-miss kita. Tingnan natin, ano bang ganap sa'yo ngayon? So, we have here is the Six of Wands and New Life. Pagod na? Medyo nasasaid ka na ba, Gemini, at hindi mo pinapalata sa mga tao? Ando na ba yung point na gusto mo na bang sumabog? Yung point na parang gusto mo nang pumutok, na parang bulkan. Kumbaga parang, yun nga, parang bulkan at ang tagal mong namahinga, parang gusto mo na lang, whew, ilabas yung mga saloobin mo, isabihin, iparating na eto na, parang, ala ko tuloy yung movie, yung ano, yung kay Angelica Panganiban, yung That Thing Called Tadhana. Yun, doon siya sa Sagada. Tapos sumisigaw siya doon sa may ano, sa may cliff. Sa niya, ayoko na, pagod na ako. Parang gano'n na ba? Kasi nakikita ko sa cards mo na andun na parang nag map yung sabi nga yung mga sinasabi sa pelikula mo na mapupuno na ang salok. Maano ka na sa point ng limit mo na may mga gusto ka na i-end talaga. Parang hindi mo na alam. Siguro ando ka na sa point na you're just living in the moment na ito na lang sige kasi ito na yung pattern, ganyan, ganyan. Pero nasasawa ka na eh. Ando na you want some things to end. Gusto mo na magsimula, mag-reset. Kung laro nga lang ang buhay na parang isang pindot ng reset button, mababago mo ulit or parang computer na pwede kang mag-click ng undo, gagawin mo eh. Pero hindi eh. That's the reality of life. Ano ba nagki-keep sa'yo para umangat ka? Ace of Pentacles, tapos number 33, Chaos and Conflict. Gemini, yes, ang finances, malaki talaga ang impact niyan sa atin. Malaki yung, isa siyang malaking driving force. It's time for you actually magsalita ka na nga. Sabi ng Ace of Pentacles kasi I'm seeing here may mga tao. Kung ikaw lang, galing mo kaya mong kumita ngayon eh. Kaya mong mag-produce eh. Kaya mong mag-create ng money. Pero andun kasi na may mga tao talaga sa paligid natin na sadyang parang linta. You know what? Umiiwas ka lang kasi sa possible na gulo, sabi sa cards mo. Pero hindi ako magtataka, maybe one of these days talagang magbo-burst out ka na. And hindi kita masisisi. Kasi nag-try ka na rin na makipag-usap na maayos, pero since hindi nga wala sa dictionary ng mga taong yung salitang maayos, mukhang mapupush tayo sa limits natin, Gemini, in this coming week. Ano bang gusto mo? Eight of Cups and number 45.
time to go. Simple lang naman yung gusto mo eh, but sobrang simple niya, ang hirap niya ma-achieve. You just want to relax. You just gusto mo lang talagang yung for a moment na sumandal ka lang yung kanta ni Bruno Mars, yung Nothing at All. Yung Nothing at All ba yun? Yung today I won't do anything. Parang kahit yun lang, one time lang. Kasi iba sa inyo, day off na lang niya, ang dami niyo pang ginagawa. Oo, responsibility niyo, pero hindi ba pwedeng may responsibility ka din sa sarili mo? Hindi ba rin pwede na meron kang kailangan na asikasuhin mo din yung sarili mo kasi kailangan mo to para sa sarili mo? You also have that thing, kapatid, Gemini. Hindi naman siguro kalabisan na bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na, okay naman, sige gagawin ko naman 'to para sa sarili ko or I'll do this, I'll do that, I'll make this happen for myself, blah, blah, blah. Puwede naman. Puwede naman yun, eh. Puwede naman na isipin mo din ano yung mga puwedeng magpasaya sa'yo. You can achieve it, eh. Ang dami mo lang kasing sinasaalang-alang masyado. Ang dami mo lang iniisip masyado. Tsaka tama na yung kaka-question mo sa sarili mo na which part ka nagkamali, meron ka bang hindi nagawa. People make decisions. Lahat tayo may karapatang magdesisyon. Hindi natin makokontrol kung ano ang iisipin, anong gagawin, ano magiging reaksyon ng ibang tao. All we can do, sabi nga din sa movie na panood ko, sabi nung ano, villain dun sa protagonist, sa mundo dalawa lang yung makakontrol mo, yung iniisip mo at yung reaction mo. Make the most out of it. Huwag mong pahirapan yung sarili mo na pag mag-isa ka lang iniisip mo, ano bang ginawa kong mali? Bakit nagkaganto? Ba't nagkaganyan? It's time to it's time to let go and focus on other things in your life that will help build you and your future. Ano ba kasing foundation mo? So we have here is the Ace of Wands and number 24, time for a nap. Ako yung napapagod para sa'yo, Gemini. Ako yung nahihirapan para sa'yo. Yung simpleng gusto mo lang naman makapagpahinga ng komportable. Gusto mo lang naman magkaroon ng moment na ma-enjoy mo. Actually, ang simple lang gusto mo yung tipong wala ka munang responsibility. Kahit mga 12 hours lang. Tapos gusto mo lang magpahinga, maupo, and enjoy mo lang yung moment na yun. Pero sige kasi nga House of Communication ka, tapos ang ruling card ng sign nyo is the Lovers. So sobrang andoon that you have this constant need. Meron kayong pangailangan na mag-reach out sa mga tao, na mag-connect with them. Kalma mo lang. Kung dati kasi na nagwo-work yun para sa'yo, double check mo, nagwo-work pa rin ba siya para sa'yo ngayon? Baka naman kasi hindi na. Baka naman kasi kailangan na magkaroon ka ng major adjustments or changes. Baka naman kailangan mo ng baguhin yung approach mo sa mga bagay-bagay. Ano kasi nangyari in the recent past? Ay, ayun nga. So, Ten of Pentacles and number 4, higher power. So, iba sa inyo nagkaroon talaga ng problem when it comes to the finances. Hindi kita masisisi bakit malapit ka na nga mapuno. So, yung mga tao pang gahaman sa paligid mo na hindi marunong ma-appreciate yung mga efforts mo. Alam mo, it's okay. I mean, past na yon. Learn from, siguro yung best yun eh. Best advice ng card. Learn from the mistakes. And with the higher power here, eto, Gemini, malaki pinagkaiba sa naniniwala
sa nananalig. Malaki pinagkaiba ng naniniwala ka na merong mas malakas, makapangyarihan na lumikha at iba yung nananalig ka sa lumikha. Asan ka dun? Kasi maybe some of you who are in practice ng sa spirituality or maybe religious, huwag niyong i-gaslight yung sarili niyo na this is a test from the universe. Sino ka para sabihin na yun ang test yun ng universe? Yun ba ang sinabi ng creator sa'yo? Yun ba yung sinabi ng universe sa'yo? Nag-ask ka ba? Is this a test? Is this a karma? Is this something na tutulong sa akin? Is this something na binato sa akin? Yun, evil eye, palipad hangin. Don't assume, Gemini, na this is a test, always a test from the universe. Hindi laging test, hindi laging exam ang binibigay ng universe. It's time for you, sabi nga ng higher power, it's time for you to ask the universe, what's the purpose of this? Ano ba yung dahilan? Ano ba yung kailangan ko matutunan sa nangyayari sa akin ito? From there, listen. From there, take actions. Mula doon, gumawa ka ng mga hakbang. Kung ito ay isang pagsubok talaga, ano yung kailangan matutunan? Kung ito ay isang karma, ano yung dapat mong pagbayaran? Huwag mong i-pressure o ipitin yung sarili mo sa mga hindi mo naman dapat sinasaalang-alang. Ano bang immediate future or immediate future na ikaw? Five of Pentacles into the sea. Natatakot ako para sa iyo. Iba ka mapuno eh. Natatakot ako sa Gemini na pag napuno ka sa part na to. Kasi andun yung punto na pag napuno ka, ay day, andun talaga na pag hindi salita eh, andoon na kapag may binitawan mo tong mga bagay na to, yung mga tao, kawawa sila. Sila yung mahihirapan. Sila yung mapupunta sa kagipitan. Sila yung may ipit sa sitwasyon. Sila yung mawawalan. Kasi, andun yung punto na kaya mo umalis kung gugustuhin mo to the sea. Tapos, Five of Pentacles. Nape-pressure ka na sa environment mo. Pero, paalala lang ha, kung hindi mo na kaya, Gemini, mag-reach out ka sa mga taong napagkakatiwalaan mo. Ipag-usap ka sa mga taong makikinig sa'yo, yung may sense kausap. Yung hindi ka huhusgahan. Huwag mong kimkimin, ha? Kasi I'm seeing here collectively si Gemini ngayon because of that. Medyo may mga problem kayo when it comes to your breathing or hahapo kayo madalas. Yung iba nga sa inyo medyo hirap matulog. So, find a support group. Siguro yun, or a support person. Ano ba kasi nangyari sa emotions mo? The Fool Between Worlds, number 3. Yung napapakamot na lang talaga ako eh. Well, hindi kita masisisi kung talagang nagbabago yung attitude mo towards other people. Hindi rin kita masisisi na nag-iba yung mindset mo o mag-iiba na lalo yung mindset mo. At hindi kita masisisi na magde-decision ka very soon na meron ka mga taong ika-cut off. Ano ngayon? It's Mercury. As of the recording of this video, we are in Mercury retrograde and maraming planets in retrograde ngayon. So, hindi kita masisisi sa part na yon. Alam mo yung tipo na pag nag-burst out ka talaga, hindi mo maiisip yung ibang tao sa paligid mo eh. Andoon na masasagasa at may marami kang masasagasaan talaga. So that's why kung ayaw mo umabot sa point na ganun na magbo-burst out ka, kapatid, be careful
in how you handle your emotions ngayon. Andun tayo sa point na let's be more open dun ayun nga sa mga taong nakapaligid sa'tin that we trust yung totoong nararamdaman natin, yung totoong saloobin natin. Kasi nga siguro based on my experience, isa sa pinakamasakit magsalita sa mga zodiac sign is kayo, Gemini. So, kalmahan lang natin. Kung ayaw mo talagang umabot sa point na yon, find a support group, please. Kasi naman sa physical environment mo, we have here is the Knight of Swords and number 47. Go the distance. So, kailangan mo talaga na magbakasyon. Kailangan mong huminga, Gemini. Kailangan mong yung sandali lang na makatakas ka a day, makawala ka sa ginagawa mo, sa responsibilities mo. For a single moment lang. You need that to happen. Kasi ano na eh, yun nga, napupuno na yung salok. Ano ka na sa point na pupuno na, actually kanina may isang recording ng video, naiiyak ako. Kay Pisces yata. Yun sa'yo, natatakot ako. Nakaramdam ako ng takot sa mga pwede mong masabi, pwede mong maging desisyon, at pwede mong mga gawin. Kasi ang concern ko, sino yung sasalo sa'yo in the long run? Sino yung aakay sa'yo in the process? Kaya as early as now, sinasabi ng card sa'yo, find time na tumakas, find time na mag-disappear muna for a moment. Relax, breathe, take a moment for yourself. Kinabahan ako sa'yo. So, ano yung hopes and fears mo? So, we have here is the 3 of Cups and number 25, which is round and round. So, ano nga bang meron? Ito na nga. Gemini. Well, given nga house of communication kayo, matalim kayo magsalita. Yung kinakatakot mo rin, yun yung fear mo But you're hoping to break the cycle. You're hoping na makawala ka sa nangyayari. Nag-hope ka na hindi na kailangang umabot sa punto na magsasalita ka ng hindi maganda. Andun pa rin may spark of hope ka. Andun pa din na umaasa ka. Andun pa din yung nananalig ka na magkaroon ng divine intervention para mabago yung mga bagay-bagay. Sana. Kasi sa immediate future mo, so we have here the Queen of Swords and number 5, Orphan. Mukhang talaga magsasalita ka. Siguro mukhang habol ka sa pagka-cut off ng mga tao sa paligid mo. Ang masakit nito kasi yung pwede mo i-cut off is yung mga taong either blood related sa'yo or related sa'yo by law or andoon na may malalim kayong pinagsamahan na. There is a very big chance na talagang i-enforce mo yung pagiging Gemini mo kasi hindi mo na kaya yung pressure, hindi mo na kaya yung sakit, yung bigat na nararamdaman mo. So, bago pa mangyari yun, with the oracle card na Orphan, feeling mo mag-isa ka na lang, parang mawawala yung lahat. Before that even happens, bago pa mangyari yun, please lang, ngayon pa lang, maghanap ka na. Hanapin mo na, balikan mo yung mga tao na pinagkakatiwalaan mo para magkaroon kayo ng proper communication with one another. Kasi, yun nga, ulit ko sinabi, malapit ang puno ang salok para mailabas mo yung energies na yon in a healthy way. Para hindi maapektuhan ng energies na yon yung tamang decision making mo. Okay? So I hope nakatulong po yung reading sa'yo at tandaan yung mga readings natin.
They are for guidance purposes. May free will tayo, use it wisely. So kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. At kung nais nyo pong supportan na lalong lumago po ang ating channel, please click po yung join button sa baba. At kung naghahanap kayo ng mga charms, crystals, oils, candles, even yan, crystals, charms, and even spell works, so po ng prosperity spell or love spell, message mo lang ako. Sa Omkara Arts and Craft Facebook page, yung link is nasa baba sa description ng video na to. So Gemini, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. At laging tandaan, please be safe and goodbye for now. Thank you.